Hello and welcome sa panibagong episode ng SEO Kwentuhan kung saan pinag-usapan natin yung mga lighter topics sa SEO. Yun. Yung topic na yun natin, sir, laging natatanong to. Hindi lang sa akin, hindi lang sa'yo. Siguro sa lahat ng coach. Natatanong But, to kasi syempre yung nag-i-start pa lang din sa liga ng SEO, di ba? So, mm, yung topic natin ngayon is SEO portfolio. Ano ba yung mga dapat na include dun sa loob ng isang SEO portfolio? Pero bago natin umpisahan to, sir, ano nga ba yung SEO portfolio? Same ba yan sa mga portfolio na ginagawa rin ng iba, like yung mga freelancers? oo. Parang naging prerequisite na nga yung portfolio no, sa lahat ng mga freelancers. Kasi Mhm. unang-unang hirap i-pitch ng sarili mo kapag wala kang mapakitang document man lang Yan. or Mm. picture, images na related dun sa ginagawa mo. So yung SEO Mm. portfolio, basically ano siya, collection siya ng lahat ng mga projects na nagawa mo sa past, yung result nun, pati yung mga strategies na ginawa nyo. Ganun. Nung nag-start pa lang ako, hindi talaga ako gumagamit ng portfolio eh. Ang naging ano ko, parang yung curriculum vitae, yung sa resume, ganun. Oo, Pero oo. iba kasi yung SEO portfolio eh. Pag portfolio yung binigay mo, bali alisin mo na lahat ng information about sa'yo. Mm. 'Di ba? Kasi dun sa resume, kadalasan about sa'yo, may background, may educational background, may Mm. work experience. Dito sa portfolio, mostly ano, case studies na. Yung mga nagawa mo na talaga, no? Tapos ano pa, depende pa to sa kung ano yung service na ino-offer mo. 'Di ba? Sa SEO, hindi lang naman parang pwede paglahatan pag medyo ano ka na, full stack SEO. Pero pwede rin naman na, kunyari, technical SEO portfolio lang. Ganon, yung mga inaudit mo before or yung mga inoptimize mo sa page speed. Pwede rin naman link building. So pagka ang portfolio mo sa link building, yung mga past links. Hindi ko Mm. lang alam kung okay na ilagay yun sa portfolio, pero siguro mga pakonti-konti example, ganyan, pang ano lang na marunong kang mag-link building. Tapos syempre Yan. sa content naman, yung mga past articles na sinulat mo kung na-publish ba to o kaya yung mga document, 'di ba? Yung iba kasi parang nakalagay sa ano nila, mga contract na hindi nila pwedeng. May ganun ba? May times na ba na nangyari sa sir? Hindi pwedeng ilagay yung isang, ba, pinablish or something. Mm. Oo. Under siya Oo. ng company. So, hindi siya pwedeng parang ilagay sa portfolio mo or whatnot. May ganun ba minsan? Oo, laging may ganon yung mga NDA, Mm. lalo na kapag Mm. part ka ng isang agency, hindi talaga pwede siyang ilagay. Pero, minsan, ang ginagawa ko, papakita na lang ako ng mga graph, tapos nilalagay ko na lang kung ano yung niche nito. Hindi ko nilalagay yung domain, pati logo. So, Mm. nilalagay ko Mm. lang, we optimize this, nyari, SaaS websites in Yan. 2014, 2024 to ganito ano yung range tapos dapat mapakita mo din yung graph. So kahit hindi yung actual data na from ganito to gaano kataas yung increase kasi medyo yun nga kailangan mo alagaan yung data na hindi Mm. pwedeng i-share. Although Yan. pwede mo pa rin ipakita yun Mm. as long as yun nga pwede mong i-blur yung mga images tapos wag mong i-mention yung exact na client. Mm. O kaya may ano lang certain keyword lang pero hanggang doon lang. Tapos Oo. oh, Wag mo ilagay yung location. yeah, wag Mahirap mo kasi nilagay minsan. location. Baka ma-negative SEO eh. Anyway, Oh, tawag o kaya dito. baka ang hirap dun pa baka makontak pa ng iba. Oo nga, masulot. Tawag dito. Ito, lagyan lang natin ng definition yung SEO. Sabi ni AI overview. An SEO portfolio is a collection of work, yung sabi nga ni sir, case studies and results that demonstrate an individual's or agency's expertise in search engine optimization. It serves as a showcase of their skills, strategies, and successful outcomes achieved in improving website visibility and rankings in search engine results. So hindi lang siya yung yung parang work experience mo, saan ka nag-aral, yung sinabi mo nga rin sir kanina. Mm. Isang talagang solid na experiences and yung paano mo ginawa, 'di ba? Paano niyo na-rank yung certain keyword or and such. Next question natin, sir. Kailan mo sir dapat simulan yung pag-build nung SEO portfolio and kailangan ba sir na meron kang experience kagad? Okay, so ako kasi medyo kalagitnaan na ako ng career ko, nag-start nag-build ng portfolio talaga. Naalala Mm. ko pa na nakaano siya eh, parang spreadsheet lang. Yun yung Ah, lagi oo. yun yung lagi kong sinishare sa mga groups eh, pati sa mga Mm. students na eto try niya lang gayahin kahit medyo oldies, old school yung design pati yung pagkaka-present on data. Importante, kumbaga yung nandun yung mga case studies, yung mga gusto mong ipakita. Pero Mm. hindi naman kailangan na, ano, may experience ka na kagad pag gumawa ka ng portfolio. Pwedeng specific task lang ilalagay mo doon. Yari, may inaudit ako, may tinesting akong i-audit.
using Screening Prog, ito yung naging insights, ganun. So, Mm. pwede mo yung ilagay doon, tapos kahit siguro screenshot na lang nung document para Mm. makita lang nila. So, Yan. kailangan ba na client mo kaagad yung nilagay mo sa portfolio mo? Mm. Well, pwede naman kasing mag-start ka ng portfolio mo sa sarili mong gawa. Diba? Yung kunyari, create ka ng website, which is yun nga Mm. yung palagi nating tinuturuan silang gawin, na i-implement yung mga natutunan nilang sa mga Mm. courses, Yan. sa mga Mm. coaches na pwedeng i-implement yun sa client o kaya sa Mm. sarili mong website. Okay, Yan. meron naman mga nag-o-offer ng ng parang hosting ganyan sa website, shared Oo. hosting Mm. para makaka-create ka ng sarili mo. Tapos libre lang naman yung WordPress kapag in-install mo So, Yan. Tsaka yung internship, sir, pwede mo rin, sir, ilagay sa oo, lalo na kapag portfolio. Mm. kung kilala man yung agency sa Yan. sa local ganun Mm. Pag para napunta kayo sa internship ni Sir Gab, yan, pwedeng ilagay yun sa portfolio. manggi pati yung mga sa portfolio yung mga courses na natapos. O Yan, kaya oo. yung Lagay mo. mga certificates, no, yung Mm. mga exam. May mga free exams na na Mm. certification, no, yung sa Google Analytics. Alam ko trinay ko yan before Tapos Mm. yung kay HubSpot inbound marketing. Yung mga ah certificates, so. si Google, alam ko nagbibigay din yan about SEO talaga So Mm. maganda i-try yung mga yon. Yan. Kasi madaming free. Ang dami na nagkalat ng free yun. Yung mga certification ng ba't hindi natin kunin, di ba? Salpak natin lahat dun sa portfolio natin. Pero make sure lang na, syempre, meron na tayong technology ngayon, may AI na Baka naman yung pagkuha nyo ng certification dun, in-AI nyo lang lahat, di ba? Dapat, alam nyo na, may natutunan din kayo dun. Kasi Oo. mahirap maglagay ng certification tapos wala ka naman palang natutunan dun, in-AI mo lang lahat, di ba? Fake it till you make it naman yun. Anyway, sir, paano sir magpapakita ng result kahit wala pang mga high profile clients? Hmm. Kasi importante kapag medyo alam mo na, yung client mo medyo bigatin, mas okay tingnan sa mata nung yung mga next na pwedeng maging client mo, di ba? Oo. Eto kasi challenge lalo na sa mga nag start. Siyempre, wala pa naman Mm. talagang high-profile clients na makukuha yan. Pinaka pwede talaga nilang gawin nga yung pag-create nila ng sarili nilang website. Kasi kung nag-spend ka talaga ng time, i-optimize yon. Tapos, siguro kahit, di ba pwede rin mag-create ng local business para sa sarili mo? Mm. No, pwede. May mga Kunyari, gumagawa na ito Oo, nag-experiment. kumari gusto mo magparang SEO sa akin dito sa Bulacan, gusto ko magparang sa ganun. So Mm. pag tinype mo yun, ikaw yung lalabas. Ang astig nun pag nakita yung pangalan mo dun sa or yung website mo dun Mm. sa pinakauna pa lang. So parang in a way, kahit hindi ganun ka parang competitive yung keyword, wala ka masyadong kalaban. Ang point is kaya mong i-optimize yung website nila Mm. nung nagbabasa. So parang Yan. makikita nila yun. Kumbaga, you walk the talk. Mm. May naisip ako, bigla ko lang naisip, sir. May papagawa ako sa kanila if gusto na lang gawin. So, para magkaroon kayo, naisip ko lang to habang nag-uusap tayo ngayon. If gusto nyo makakuha kung ako babalik wala pa talaga akong experience. Siguro, ang gagawin ko, una is, mag-register ako sa free version ng, hunter.io. Tapos, hanap ako kunyari magta-type lang ako sa Google search ng top, digital marketing agency in Philippines, Australia, or whatnot. Tapos, hanapin ko gamit yung Hunter, yung email nila. Or baka dun sa contact page, meron din sila. Tapos mag-offer ako ng kahit na parang free service mo or what. Parang internship siya in a sense, pero ikaw yung nagsasabi sa kanila na pwede mong ibigay yung service mo ng free. Para magkaroon kayo ng mailagay lang dun sa nyo rin, portfolio nyo. Kasi kung kilala sila sa digital marketing, hindi mo sila high profile na client mo rekta, nag-work ka naman sa kanila, di ba? So pwede mo silang ilagay doon. And baka kapag naging okay din yung performance mo dun sa agency nila during yung stay mo, baka pwede pa sila mag-vouch sa'yo. Like, sino yung kung kanino ka directly nagre-report, baka pwede kang humingi ng review sa LinkedIn, ganyan. Or Mm. pwede yung gawin yun. Wala lang May naisip ko lang bigla. may nakita pa ako sa Facebook. Mm. Medyo maganda ring strategy. For example, nag-enroll ka sa courses natin let's say sa technical SEO. Mm. Tapos trinay mo yung i-implement sa isang website o kaya sa website mo
nagawa mo talaga yung pag-optimize ng page Yan, speed. oo. Ganun. Mm, I-post mo siya sa Facebook, tapos try ka maghanap ng mga, yung mapagpa-practicean. Parang ganun, yung mm, sasabihin mo lang na nagawa mo to sa website mo, tapos baka gusto nyo kung i-hire na as a trainee, ganyan. Nakakita ko mm, kasi ng ganun, ang daming nag-reply, tapos yung mga nag-reply, ano pa talaga, yung mga kilalang personality sa SEO. So parang mm, sabi ko, uy, ganda nito. Pag nakuha yung tao na yon, at least, kumbaga nasa magandang kamay siya na oo. matuturuan talaga siya ang SEO. Yung mga SEO groups nga, no, Sa mga na SEO groups. pwedeng-pwede ka nga rin pala mag-ano dun. Yung mga ko-contact sa'yo dyan, for sure, lalo na kapag nagpapakita ka ng result. Tapos, Mm. medyo credible din talaga yung kinuha mo na course. Kasi, di ba yung sa'yo, Sir Gab, nakikita ko parang may mga nagpo-post na rin na, ano eh, na tawag dito, yung kung nag-enroll sila or graduate yun sa course mo. So, yun, magandang, bagay din yun. Oh, Yun, may add, oo. pinipilit ko sila maglagay ng testimonial kahit anong, kasi para din sa kanila yun eh. Ako nga, Mm, plano ko ngayon ilagay yung mga testimonial nila kung gusto lang naman nila dun sa website mismo ni seworkout.com para maganda. Mm, ma-build yung credibility ng tao. Tapos, kasi lalabas ka sa AI overview pag ganun eh. Yung, di nga, ba, no? yung EE80, i-build mo. Mm, So, siguro, as a course creator katulad natin, pwede natin gawin yun para matulungan natin yung mga students natin na mm. ma-build yung confidence nila tsaka makapag-build din ng sarili na ng portfolio. Plano ko na nga yan dati, buti binigyan mo ko ulit ng spark of information. Yung tawag dito. Kasi pwede mo rin kasing i-link doon or parang gawa ng parang landing page ng profile nila, and then if meron silang sarili nilang website na pwede mo rin na i-connect, like Mm. lagay mo doon na ito yung website niya. Oo, maganda. And para makatulong din sa mga bagong pumapasok sa industry. Pero ano yung mga sir, essential elements na dapat kasama sa isang SEO portfolio? Okay. Nabanggit na natin yung iba kanina eh, baka may Ah. idadagdag ka pa. Well, sa akin kasi, ang napansin ko na magandang format ng isang SEO portfolio, kapag nakikipag-usap na ako sa client, ang gustong-gusto nilang nakikita sa umpisa is parang sagutin mo muna kung paano ba sila matutulungan. Kumbaga, Okay. kung doon sa umpisa, ano yung pinaka strategy or pinaka problem nila na gusto mong sagutin. Kasi isipin natin, hindi lang naman isang portfolio yung ipapakita mo sa lahat eh. Minsan may portfolio na para sa, let's say, yung business owner, wala pang alam sa SEO talaga. So ang gusto Mm-mm. mong ilagay doon na either magkakaroon sila ng online visibility or pangalawa, yung tataas yung potential customers nila galing organic. 'Di ba? Mm-mm. Yun naman lagi eh. Pero minsan kapag link building naman yung hinahanap ng client, ang ilalagay mo doon, kaya mong mag-outreach sa mga kumbaga publications, sikat na publications na Oo, pwede. yung basta kung ano yung problem, hindi kumbaga yung pinaka introduction ko palagi, yung binabago ko. Parang summary or introduction mo dun Yung parang sa pinaka-summary nung mismong mo, kung ano ba yung mm, mabibigay mo sa kanila, ganyan. mm, Yun yung binabago ko, customized yun for every, potential clients na nakakausap ko. And depende mm, rin yun kung tingin ko ba may alam na to sa SEO, nag-SEO na ba to before, wala pang alam sa okay, SEO. oo. So yan, para lang, maipakita mo lang talaga na may concern ka kagad sa umpisa pa lang ng pakikipag-usap pati dun sa portfolio. Minsan kahit hindi mo pa nakaka-meeting, basta sa portfolio mo makita nila yun. Impactful na yun sa kanila. And then Yun. syempre yung SEO background mo, kung meron man, ilagay mo para makapag-build ka ng credibility sa kanya. Tapos ang next nun, yung mga case studies na. So Mm, example ng mga work na ginawa mo, ano yung mga results, screenshots, tsaka data na pwede mo ipakita. yan. Yung mga before and after metrics din, magandang mailagay Yun. yan. Yan, Mm, yan. Ganda yan kasi nung una, nag-optimize ako ng website. Hindi ko na i-screenshot kung ano yung itsura nila ng previous. Kunyari, mm, nag-page speed optimization ako sa isang website. Nakalimutan ko i-screenshot yung dati. So, paano ko pa may screenshot yun? Kasi, mm. babalik mo pa ba yung optimization na ginawa mo? Sabi nga nila, di ba? Resibo. Yan. Kailangan ng resibo. So, Nakalimutan eh. yan. Ano ba, sir? May madadagdag ka ba? Mag-ipon din sila ng testimonial kahit saan. Maganda. Yan. Ganda Or yan. reviews. Sa LinkedIn, sa Upwork, kahit siguro sa chat lang or email, no? Oh, Or screenshot sa na lang nila. Facebook. O, screenshot nyo na lang.
Pakita nyo lang na ito yung client nyo na siya yung in-optimize nyo, tapos ilagay nyo sa kung ano man yung tool na gamit nyo. Yan. Hindi lang dapat yung girlfriend niyo, yung asawa niyo yung marunong mag-screenshot. Dapat kayo rin. Screenshot kayo ng mga resibo natin. So, dagdagan ko na lang sir yung ibang pwede pang ilagay sa isang SEO portfolio. Yung tools na ginagamit mo sir. Diba? Mm, Kasi lalo na pag well-versed, katulad nga ng sabi mo sir, pag well-versed na rin sa SEO yung kausap mo, baka may mga ginagamit kasi ng preferred. tools. O may mga Mm, or yun nga, may mga preferred sila baka sumakto rin dun sa ano mo, sa mga ginagamit mo din. Tapos ko yung personal ko lang na ginagawa, nilalagyan ko nung ano, yung process ko, yung parang framework lang, ayan, hindi yung example, no? yung paano ba yung ginagawa ko, parang ganoon. Ano bang inuuna ko? Audit, bibigay ba ako ng questionnaire, stuff like that. So parang may benchmarking ba na nangyayari. So pwede nyo yung ilagay yun. Pero hindi ko na kailangan i-detail na. Kahit yung araw-araw lang, like audit, araw, ganun. Parang gawa ng workflow or process mo, paano mo ba siya ginagawa. So, yun sa course ko ata may sample akong ganun. May mga malalaking letters like audit, recalibration, yung sa dulo recalibration pag nakuha mo na yung mga data na kailangan. So yun, SEO process pwede mo rin ilagay. Certifications or training, nasabi na natin yung sir kanina, no? So, yun, siguro kompleto na. I-summarize lang natin yung mga pwedeng ilagay sa SEO portfolio para dun sa mga nakikinig. Yung sinabi mo sir kanina is executive summary or yung parang introduction, which is ito yung highly customizable. Pwede Mm. mong baguhin in terms of kung well-versed na ba sa SEO yung kausap mo or hindi. Case studies, nasabi na ng sir kanina, before and after metrics, tapos tools na pwede natin gamitin, yung sample ng work or yung deliverables. Minsan, hindi pala minsan, dapat binibigay mo na rin siguro sa portfolio mo. Testimonials or reviews, tapos yung framework, yan, tapos certifications or training. Okay, sir. Next question natin, sir. Gaano kahalaga yung, ito, medyo doon tayo sa human side ng bagay-bagay when it comes to SEO portfolio. Gaano kahalaga yung storytelling, sir, sa paggawa ng portfolio? Mm. Oo Mm. nga. By the way, may nakalimutan lang tayo dun sa Ay, may na anong... element. Baka ah, kasi hindi nyo malagay yung contact nyo eh. Contact ayan, details. ma'am, malaga. Kasi baka alam nyo yun, makita lang nila yung portfolio nyo sa ibang may nag-share ganun. Hindi ka man lang nila nakita kung sino ka. So Mm-mm. ilagay nyo rin syempre yung contact details nyo sa dulo. Yan, Oo. oo. Para May bibigay mabalikan nila kayo. tayong tools mamaya para sa, Hmm. yan. Bawa, kung gusto nyo booking link, ganyan. Hindi lang Ayun, yung, oo. Pwede rin yung email. ano, Oo. scan. Yung ini-scan, QR something. code. Yan, Yan. oo. Mamaya, bibigay tayo ng mga tools dyan. So sa storytelling tayo, napaka-importante kasi ng portfolio. Sabi ko nga, kahit hindi mo pa kausap yung client or yung potential client, at least nababasa niya na, alam niya na kung ano yung, kung paano ka mag-work. Mm, Kadalasan. O kasi kapag unang-una na lang na kapag ang potential client nakakita siya ng application na may portfolio or cover letter, ang dating agad sa kanila is nag-spend ka ng time, ng effort para mag-build nun at ipakita sa kanila. Kaysa dun sa mga nag-apply lang, may cover letter, ganyan, resume, walang portfolio. So, at least dun pa lang, ano ka na, panalo ka na kaagad. So, dun mm, sa storytelling, yun nga, sinabi ko kanina kung paano mo ba talaga sila matutulungan? What's in it for them? mm, Basahin yung portfolio mo. So, sa umpisa pa lang talaga, dun na sagutin mo na kaagad yun para maingganyo pa silang tignan yung mga susunod na slides. mm, Kaya yun, importante talaga yan. Saka mapapakita mo rin nga yung mga sample na strategy mo katulad nung sinabi mo kanina, yung timeline. mm, At least alam nila kung magkano ba yung parang budget na dapat nilang i-allocate, no? mm, Dun sa SEO campaign. Kasi meron ka ng binigay na timeline or strategy sa kanila eh. Kahit hindi pa yun customized, at least alam na nila, may idea na sila. Yung storytelling din, sir, parang dito nakasalalay yung, di ko alam kung tama ba yung term, hindi, wala namang term na gano'n, saleability. But yung tawag dito yung kakayahan mong ibenta yung sarili mo. Mm, Kumbaga, oo, dito nakasalalay yun kung paano mo, kasi di ba sa copywriting, usually may kwento yan lagi pag nagsusulat ka ng landing page, di ba? Paano mo kukunin yung attention or paano mo kukunin yung emosyon ng isang nagbabasa. So parang siguro same din dito sa paggawa ng portfolio mo. Like, hindi ka lang basta magbibigay ng data, 400% increase, ganito, ganyan. Pero kung paano mo natulungan yung business during nung campaign, nung tumaas ba yung 400% increase ng traffic, nagkaroon ba sila ng mas maraming booking, mga ganun. Kung pwede mong ilagay yun, di oo, ba? Kung paano mo natulungan yung valuable yun. business. Yun yung nakikita ko dito.
kung paano mo siya ibebenta. Kasi yung mga kwento, tulad to, SEO kwentuhan, di ba? Ito yung nagbebenta I mean, ito yung nagbi-build ng trust sa atin. Yung mga stories na sinishare natin dito, not just tactics, pero yung talagang pinanggalingan natin, mga experiences, ganyan. And if matatranslate mo yun dun sa portfolio mo na makikita ng kliyente or possible client mo, mas diba? Mas solid. Yun. Ayan, sir. Paano mo, sir, ipe-present ang portfolio mo kung nag-specialize ka sa local SEO versus e-commerce SEO? Okay. So ito nga, may iba't iba kasi talaga tayong minsan Mm-mm. target natin or potential client natin ang website niya local lang. Minsan naman e-commerce, 'di ba? So Mm-mm. kailangan talaga kino-customize natin yung mga specific things na pwede. For example, yung sa executive summary. Sa Mm-mm. local SEO kasi ang gusto mong ipakita doon palagi kung service man to, leads. Syempre, Oo. Oo. through Google Business Profile, for example, kung Mm-mm. meron ka mga na-increase na calls o kaya Yan, calls. message, 'di Mm-mm. ba? Direction Kung ano, request, yan. Mm-mm. tama, 'yan, 'di ba? Mm-mm. Ikaw makakapag ano niyan. Sabi niyan. Sige, go, go. Mostly talaga 'yun yung priority. Pero Mm-mm. ako kunyari sa e-commerce, ang gusto ko naman pinapakita dito is yung purchase, Yan. e-commerce Mm-mm. purchase or yung mga pwede naman sa traffic pero dapat na-focus ka sa mga products or collections pages. Yan. Kasi sa e-com madali lang magpa-rank at magpabigay ng traffic lalo kapag ita-target mo yung mga informational keywords. Pero kumbaga, ano natulong mo talaga sa business niya. Mm-mm. Sa So, ROI. oo, sa ROI, at least equal man lang sa ROI mo kung Mm-mm. magkano binabayad nila sa'yo, no? So, Mm-mm. ganun. Tapos pati sa strategy din, syempre sa local SEO, ang gusto mo, specialize para dun sa pagpaparank sa local map. Tapos sa Mm-mm. e-commerce naman, more on technical strategies or content marketing. So yung mga result mo, sir, dapat dun sa SEO portfolio mo nakatali dun sa KPI na alam mong hinahanap ng Nahanap. target. Oo, nung Mm. pinag-a-apply mo, di ba? So, Kasi yun, pag kanyari ganda. pag hindi siya connect, kumbaga lagay mo doon. Ah, Sabi, ano? ilagay mo doon, kaya mo magpa-increase ng page speed ng kunyari hanggang 90 plus, ganun. Oo. Eh ang hinahanap pala ng potential client is sa link building. So sabi niya, "Oh, okay, ang cute. Anong ano niyan? Ang cute. Ano bibigay na to sa akin?" Ang key question dyan, guys, what is it for me? Lagi ko naririnig yan kapag may mga pinapanood ako na sa YouTube, lalo na sa marketing, laging iisipin natin, what is it for me? Dun sa side ng kliyente yun. So kapag Mm. magsasalita ka, ano ngayon? Parang gano'n. Kaya ano yan para sa akin? Parang gano'n. So, ito yung magandang question, sir. Baka marami kong mabibigay dito. May mga recommended tools ka, sir, sa paggawa ng magandang portfolio. Yan. Actually, wala ko ma-recommend eh. Ano lang, kasi sa mga ginagawa kong portfolio, dalawa lang talaga yung tool like, ginamit ko. Mm-mm. Una is yun nga yung ano yun? Spreadsheet, Google Sheet. Mm-mm. Bakit Yan, oo. ba? Bakit ba Google Sheet? Libre? Kasi libre tapos parang gusto ko yung iparating yung message na I work On using data? Parang gano'n. Google Oo. Spreadsheet using the Mm-mm. data kahit na medyo Mm-mm. hindi siya presentable tignan. Mm-mm. Kumbaga, yun yung expertise ko eh. So, minsan nagpapakita ako doon ng mga kunyari keyword research data or SEO report na minsan may mga sample data tas may ano pa yung formula. Kunyari Mm-mm. mga VLOOKUP, mga if else, ganyan. Yan, oo. Para makita nila na okay, marunong to sa ganito, mga regex rules, no, para makita nila yon, expert din siya sa ganon. Tapos syempre yung lately na natuklasan kong maganda rin is Canva, Yan, okay? Canva. Hindi tayo binabayaran ni Canva para Oo, walang sila sponsor dyan, ah. sponsor to. Ba, ano? Pero napaka ano lang nung kay Canva kasi ano ba parang lately ko lang na-discover na pwede ka palang mag-create ng slide kay Canva tapos Yan, oo. pwede mo siyang i-public view. Mm-mm. Okay? So pag clinic mo yung public view, nilagay mo siya sa Bitly or something na makakapagpaigsi nun, Shortener. Mm-mm. magkakaroon ka ng data na kunyari clinic ng potential client na sinendan mo ng portfolio. Alam mo na binasa niya 'yon kasi Okay. merong data for that, may Parang tracking. statistics. Oh, Oo, oh. may tracking kahit pa, Maganda, 'di ba? maganda yun, ah.
Tsaka ano, pwede ka rin gumawa ng website sa Canva. Pero sa kanila mo nga lang i-host. Pwede rin naman yun. Libre yun eh. Pwede Oo, rin pwede yun. pala. May Okay. website builder sa Canva. So, pinopromote ko. Ano? Pero, yan, pwede Hindi ko rin alam gawin. yun ah. Oo, meron sir, meron. Kaya lang, ano, may parang under siya subdomain. Pero okay lang. At least Okay. meron ka. Yan. Ano pa, sir? Ay, hindi. Meron pa pala ako yung iba, lalo na kapag full stack SEO na tapos marami ng experience, yung nagpaparang ka na talaga ng website. Oo. As in, website Kargado ka na. talaga. As in, website talaga. Gawa ka ng website para sa sarili mo. Oo, pwede. Ah, About me. about So, you, ano about yung mga case studies. case studies mo, ano yung, sa web designer naman, ano yung mga na-build mong website before, ganyan. Bigay tayo ng ibang Ayan, tools na go. pwede Alam nyo ko marami magamit. ka dyan. Mukhang tools eh. Tawag dito, yung Notion, pwede nyo rin gamitin na. May free version ng Notion na dati ginagamit ko yun eh. Parang kasi siyang slick. Ang slick ng itsura niya. Tapos maraming templates na nagkalat dyan for portfolio. Pero recently, dahil nga pantay ng AppSumo, may nakuha ako na magandang deal. Pero meron silang libre. May mga libre siyang tawag dito pang gawa ng portfolio. Tsaka contract din kasi pwede mag-sign eh. So, ang pangalan niya is Notch, Notch.so. Pwede kayong pumunta doon, may libre kayong pwedeng gawin na parang slick din na portfolio. Tapos kung gusto niyo naman ng libre talaga, as in free for life, hindi ko alam kung for life pero LinkedIn. Ayusin niyo yung LinkedIn niyo. Yan, magandang portfolio na rin yan kasi pwede kayong maglagay ng certificates niyo doon, case studies. Yung sa case studies, pwede niyo ilagay sa featured post eh. Like mag-post kayo tapos i-featured nyo na lang para nandun lang siya sa pinaka-portfolio nyo. Tapos i-share nyo na lang yung in profile nyo. Diba meron yung URL. Tapos tip nga pala dun sa mga gumagawa ng nag-optimize ng LinkedIn. Pwede nyo baguhin yung URL nyo ah. Nasa settings yun. Search nyo na lang kung paano sa Google. Pero halimbawa, ang nakalagay doon is jello-12345 yung URL. Like linkedin.com/jello/12345 Pwede nyo baguhin yun like jello/SEO para mas maganda tignan. So yun, LinkedIn, pwede nyo rin gamitin. Tapos, ano pa bang pwede nilang gamitin? Sa Booking, may mga libreng ng Calendly. So Calendly pwede niyong gamitin or kaya yung alam ko sa Google meron din sila eh, parang pang-appointment. Pwede niyo ring i-set up 'yon kung ano yung availability ng oras niyo para medyo maganda siyang tignan and presentable. And if gusto niyo naman ng parang recording or gusto niyo mag-record ng yung case study niyo, gusto niyo i-record tapos ilagay niyo lang dun sa ginagawa niyong portfolio, lagi i-embed niyo siya. Siyempre, Loom. Number one yan, pwede niyong gamitin. And recently lang din na na-discover ko for video recording is yung Komodo Dex. Sobrang ganda niya. May free version din siya if gusto niyo ng dito, parang video style ng pagre-report ng case study niyo na pwede niyong i-embed sa portfolio. So yan, mga tools na pwede niyong gamitin. Search niyo na lang or pwede nating ilagay sa description ng YouTube video natin. So ito sir, yan, sana may nakuha kayo. Yung last na question natin sir, ano yung mga common mistakes ng mga beginners pagdating sa portfolio creation when it comes to SEO? Ayun nga, iwasan nila na walang clear focus or Oo. strategy pag sa umpisa pa lang kasi napaka-importante ng unang slide eh. Kahit doon pa Oo. lang lagay nyo na kagad. Minsan, hindi naman siya pang portfolio pero parang pwede kayong gumawa ng hybrid na proposal slash portfolio eh. Parang maglalagay lang kayo ng one or two slides na kung alam niyo na yung website nung kausap nyo. Mm-mm. Kumbaga, pwede kayong maglagay doon ng sample, kunyari, current situation ng website niya, gaano kataas yung backlinks, Mm-mm. gaano kadami na yung traffic na nakukuha compared sa competitor. Yung mga ganun kasi, mas impactful siya kapag ganun yung ginawa mong portfolio or na may customized dun sa kung ano man yung website ng client. Tapos, syempre, pag hindi masyadong maintindihan yung layout nyo, kumbaga, minsan nasa layouting din eh. Nung, Oo. Mga nung sections na ginawa mo eh. Oo. Noon yun nga, nag-start ako, parang kahit ako napapangitan sa data. Pero nung natutunan ko yung Canva nga gumawa ng portfolio doon, at least medyo presentable na. Kasi may mga Mm-mm. templates na available doon eh. Tapos, lagay-lagay ka na lang ng mga images, di ba? Or Mm-mm. screenshots na lang. So, yun. Kung kaya rin, sa future, kapag marami na kayo natututunan, gawa kayo tigi-tigisang portfolio per niche. Kaya Pwede. Oo. for Madali na SaaS lang yan lang, ngayon. Mm-mm. for e-commerce lang, for Mm-mm. ganyan, focus din yung strategy doon. Kasi napansin ko lang ngayon na ang hirap kapag hindi talaga related doon sa sa client yung portfolio na isa-send mo.
Mm-mm. So, dapat kahit papaano, alam mo kung ano yung niche niya, tsaka kung ano yung website, no? Ano yung Yan. problem niya, kahit papaano. Ang nakikita ko, sir, na isang pinaka-problem based sa experience ko, masyado akong minsan technical dun sa pagsusulat ng ano ko, ng portfolio ko, like yung sa case study. Kasi yung kaninang sinabi mo, sir, importante yung inaalam mo din yung level ng SEO knowledge nung kausap mo. Kasi, halimbawa, hindi siya ganun ka well-versed sa SEO. Like, may-ari lang siya ng business. Tapos sasabihin ko sa kanya, I implemented Href lang directive to solve canonical inconsistencies across sub. Mm. Di ba? Ganun. So, i-ano niya siya, ganun yung siyang light. Di ba? May chat GPT naman. So, huwag niyo nang padamihin yung jargons na sasabihin niyo kasi baka di niyo maintindihan. And baka isipin pa niya na hindi pala siya makapag-isip din ng tama na kung ano ba yung impact ng ginawa mo, di ba? I-search niya pa yun. Kung ano ba href lang directives na ganyan. So, yun. Isa yun sa mga tawag ito, problema ko rin dati. Like, marami on jargons na nilalagay sa portfolio ko. Tapos, ano pa sir, may dadagdag ka ba doon? Baka may maisip ka ba? Siyempre, wag nilang kakalimutan yun nga, yung ano lang, contact. Oo, lagi na. Napaka-importante dyan eh. Minsan nakakalimutan ko. Yung sa QR code, di ba pwede rin yun sa Canva? Oo, yun. Sorry, di natin nabanggit kanina. Pero yun, pwede sa Canva yun. Libre yun. May Ilalagay. generator doon. Mm-mm. May Ilagay mo generator doon. lang Facebook mo, LinkedIn mo, Mm-mm. o kaya Upwork profile mo, pwede naman. Yun, pwedeng ilagay din dun sa QR code generator. So, yan, isang SEO kwento na naman ginabuo. Revolving around SEO portfolio. So, baka may i-announce ka, sir, yung weekly webinars mo. Meron akong weekly webinar sa SEO Workout, and ano lang Nice. naman yun, yung mga bagong strategies or mga natututunan natin online, tapos sinishare natin sa kanila para updated. Yan. So, yan, follow us sa Facebook, SEO Kwentuhan, also sa YouTube and Spotify. And yun, hanggang sa muling kwentuhan natin. Bye-bye. Bye.